Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay magkaroon ng devotion sa umagang ito. And before we start, tayo po ay manalangin. Dakilang Ama, napakabuti mo sa umagang ito. Salamat po sa iyong pag-ibig, muli kaming nagising. And Lord, gusto namin umpisahan ang aming umaga ng devotion o pagbubulay-bulay ng iyong salita. Nawa Panginoon, linisin mo po ang aming puso, ang aming isipan, upang Lord, ang salita mo na aming pagbubulayan ay managana sa aming buhay. Salamat po. Samahan mo po kami. And Lord, speak through me, O God. Bless my lips, Lord, that I will be able to discuss or say, Lord, your word na magbibigay ng biyaya sa bawat isa. Salamat po. Itong aming dalangin sa pangalan mo, Jesus. Amen. So, ang ating pagbubulayan sa umagang ito ay matatagpuan sa Colossians chapter 2 verse 7. So isang verse lang po itong pagbubulayan natin. Ito yung encouragement ni Apostle Paul sa mga taga-Colossians. Okay? In-encourage niya sila or nag-advise sila ng ganito. So basahin ko po. Colossians chapter 2 verse 7. Sabi niya, magpakatatag kayo at patuloy na lumago sa pagkakilala sa Kanya. Magpakatibay kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo. At lagi kayong magpasalamat sa Diyos. So, dito sa last na encouragement ni Pablo or advice niya sa mga taga-Colossians ko i-concentrate yung ating devotion. Kaya ang title po ng ating devotion ay Laging Magpasalamat sa Diyos. So, sa observation natin, okay, binilin ni Pablo yung mga taga-Colossians ng 4 na bagay. So, first is yung magpakatatag kayo. Okay? Pangalawa, magpatuloy na lumago sa pagkakilala sa Kanya. Okay? Pangatlo, magpakatibay sa pananampalataya. Okay? At pang-apat, laging magpasalamat sa Diyos. Pag binabanggit yung naunang tatlo, yung magpakatatag, magpatuloy na lumago sa pagkakilala sa Kanya, at magpakatibay sa pananampalataya. Ang ibig sabihin ay may pinagdadaanan sila o kaya may kinakaharap na problema o pagsubok o kaya naman ay nahihirapan o naaapi. Okay, something negative. Okay? Ngunit, bakit kaya ang huling binanggit ni Pablo ay lagi silang magpasalamat sa Diyos? Sabi niya, di ba? Lagi kayong magpasalamat sa Diyos. Kailan sila magpasalamat? Lagi. So, araw-araw. Oras-oras, minuminuto, segundo-segundo. Okay? Walang pagkakataon na hindi nagpapasalamat. Okay? Kasi lagi. Oh. Doon din sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 18. At sabi niya, okay? At magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon. Mas matindi dito, okay? Lahat ng pagkakataon. Parang same din sa lagi, okay? Lahat ng pagkakataon, ibig sabihin, okay, may problema ka, merong namatay na kamag-anak, may sakit ka, may birthday, masasayang pagkakataon, laging magpasalamat. Okay? Sabi niya, ulitin ko po sa Thessalonians chapter 5 verse 18, at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. So, ito pala yung kalooban ng Diyos. Laging magpasalamat. Kaya pala in-encourage ni Paul yung mga taga-Colossians. Kasi yun pala ang kalooban ng Diyos. Laging nagpapasalamat. Siguro may connection din itong Filipos chapter 4 verse 4. Sabi niya, na magalak kayo lagi sa Panginoon. Inuulit ko, magalak kayo.
Okay? Ibig sabihin magalak lagi. So, pag nagpapasalamat, ibig sabihin nagagalak tayo lagi. At kung nagagalak tayo lagi, ibig sabihin nagpapasalamat tayo. Okay? Kasi, if we are thankful, it means that we are satisfied with the Lord. Sabi ng Diyos kay Pablo nung manalangin siya na pagalingin o tanggalin ang kapansanan niya. Okay? Si Pablo pala ay merong kapansanan, no? Sinagot siya ng Diyos na ang kanyang biyaya ay sapat. In the same way na kapag tayo ay may hinaing, hindi naman magsisinungaling ang salita ng Diyos. Sinabi niya, ang biyaya niya ay sapat. Malamang nandyan nakaredy na yung biyaya ng Diyos. Pero dahil may ginagawa tayo na nakakahadlang sa kanyang biyaya na matanggap natin, ay kaya nagkukulang, hindi dumarating sa atin, hindi nasasalo. Okay, yung biyaya niya. Kaya akala natin hindi sapat. Pero ang Diyos ang nagsabi, ang biyaya niya ay sapat. Kaya nga, si Pablo ay mas nagpasalamat pa sa Diyos. Kasi kung wala daw yung kanyang kapansanan, ay magmamayabang siya, okay, sa Diyos. So sabi ni Pablo, natuwa siya or nagpasalamat pa siya sa Diyos na may kapansanan siya. Kasi pag wala nga, yun yung dahilan na aalis siya or hindi siya manatili sa pananampalataya kasi nga magyayabang siya. So ngayon may hadlang na para siya ay magyabang. So sigurado, 'di ba, na mananatili siya sa Diyos. Kaya ipinagpasalamat pa ni Pablo yung kanyang kapansanan. Okay? So kung mahal, nagtitiwala at totoong nananampalataya tayo sa Diyos, sundin natin ang nais niya, maging mapagpasalamat tayo sa Kanya. Laging mapagpasalamat tayo lagi sa Kanya, no buts and ifs. Di nga siya nagduda sa atin na ihandog ang Kanyang buhay sa krus, kahit di pa natin siya kilala. Okay? Then, why should we not trust Him? Diba? Dapat, magtiwala tayo sa Kanya. Okay? If we remember nung parusahan ni Yahweh ang mga Israelita dahil sa census, okay? Ito yung time ni David. Nag-census sila, inalam ilan yung pwedeng makipaggera, okay? Yung may kakayahan na maging sundalo. So, nung matapos yung census, nagalit si Yahweh. Kasi nawalan sila ng pananampalataya sa Kanya. Kasi binilang kung ilang sundalo. Di ba sa Diyos naman, kung nagtitiwala tayo sa Kanya, kaya niyang mawala yung mga kaaway natin. Okay? So, nagalit si Yahweh. So, paparusahan sila. Ngayon, pinamili sila kung anong gusto nilang parusa. 3 yung pamimilian nila. Una, 3 years of famine o 3 taon na taggutom. Pangalawa, 3 buwan na hinahabol sila ng kanilang kaaway. And pangatlo is 3 days of plague or salot. So, pinamili si David. Anong sagot ni David? Alam kong mahabagin ang Diyos. Okay? Sabi niya, alam kong mahabagin ang Diyos. Kaya, ang nais ko ay ang tuwirang parusa ng Diyos. Ibig sabihin, gusto niya na ang Diyos na rin ang mag-decide kung anong parusa ang ipataw sa kanilang kasalanan. Kasi alam niya na mahabagin ang Diyos. Okay? So, maybe in some case, ganito din ang pangyayari. Na ang pinagdadaanan natin ngayon ay mas matindi kung di tayo iningatan, ginabayan o sinamahan ng Diyos. So, maybe yung pinagdadaanan natin ay ito na yung magaan na dadaanan natin, na kaya natin. Kasi sabi nga, ang Diyos ay hindi nagbibigay ng hindi natin kaya. Nagbibigay ng pagsubok na hindi natin kaya. Okay?
So kung sabi natin napakatindi naman ng pinagdadaanan ko, halos di ko na kaya. Kung iisipin natin, no, parang grabe pala yung tiwala ng Diyos sa'yo. Kung matindi yung pinagdadaanan mo, grabe pala yung tiwala ng Diyos sa atin na kaya natin yun. Kasi nga hindi siya nagbibigay, hindi natin kaya. Tapos napakabigat pinagdadaanan natin. Ibig sabihin, ang tindi, okay, ng tiwala ng Diyos sa atin, just like kay Job, no? In the first place, di naman natin pwedeng pagalitan ang Diyos. Okay? O kaya magtampo man lang sa Kanya dahil siya ay Diyos. Kaya niyang gawin ang nais niya. Okay? Basta isipin lagi natin na ang Diyos ay may magandang plano sa atin. Diba doon sa Jeremiah 29:11? For I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Diba? Yun yung pangako niya. May plano siyang maganda sa atin. And even sa John 10:10, sabi niya that I have come. Okay, but I have come that you may have life and have it more abundantly. Yun ang sabi niya. Bibigyan niya tayo ng buhay na kasiyasiya. Okay? Just like our parents, di ba? Pag yung magulang natin, sinasabi nila lagi na ang pagpalo nila sa atin ay pasasalamatan natin pag tayo naman ay nasa tamang edad na. O kaya pag tayo ay lumaki na or magulang na rin. Diba? Kung minsan walang merienda, yun pala ay nag-iipon yung ating magulang na pang tuition natin o kaya pang birthday natin, mga ganon. So may purpose din. In same way na ang Diyos ay may planong maganda para sa ikabubuti natin. So, magpasalamat talaga tayo sa Diyos lagi, okay? In whatever circumstances. So, naalala ko yung nangyari sa nanay ko, no? That time ay malakas ang ulan, kumukulog, kumikidlat, hapon siya. And yung mother ko, mayroon siyang inaabangan na panoorin sa TV. So, in short, nanood siya despite dun sa weather. Ito na ngayon, kumidlat, dumaan sa kusina namin. Tinamaan yung TV, nasira yung TV namin, in short. And yung mga alambre, yung mga sampayan, talagang durog. Durog siya, nakat siya into pieces yung sampayan. So, syempre, nag-react, di ba? Bakit nasira yung TV? Kasi inanood si mami ng TV habang malakas ang ulan, kumukulog, kumikidlat. Okay? So parang yung matanda. Pero nagsalita yung kapatid ko. Sabi niya, pag hindi nanood si mami ng TV, malamang siya yung tinamaan ng kidlat. Ay, grabe yung pasalamat namin. Nanood yung nanay namin ng TV. Okay? Na nasira. Kasi kung hindi yung nanay namin ang nawala. So, minsan hindi natin nare-realize na yung mga pangyayaring hindi maganda pala ay ikapagpapasalamat pala natin. Kaya pala, no? Sinasabi na magpasalamat. Laging magpasalamat. Okay? So, maniwala tayo na sapat ang kabutihan ng Diyos sa ating buhay. And in that way, mapapasalamatan natin siya. Remember, ang kabaliktaran ng pagpasasalamat ay pagrereklamo. At sana maalala natin yung nangyari sa mga Israelita. Nagreklamo sila na sige nga yung provision ng Diyos sa kanila. Hindi nga nasira yung damit nila, yung sandalyas nila. Lagi silang may pagkain. Hindi sila nagluluto. Hindi sila nagkakasakit. Pero sige pa rin sila ng reklamo. Ang nangyari sa kanila, hindi sila nakarating sa promised land. So, imbis na magreklamo tayo, lagi na lamang tayong magpasalamat sa Diyos. Magalak tayo sa Diyos. Dahil siya ay may planong maganda sa atin. Amen? So,
Ang devotion natin, laging magpasalamat. So, shall we close in prayer at magpasalamat tayo sa Diyos? Lord, salamat po. Really, napakabuti mo. Salamat sa salita mo na narinig namin sa araw na ito. At Lord, sa aming buhay, sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng oras, kami po ay nagpapasalamat. And Lord, ikaw pong mauna sa buhay namin. Makita namin, Lord, ang kabutihan mo. Hindi namin makita ang mga ginagawa ng kaaway. At Lord, bigyan mo po kami ng mga dahilan namin na lagi kaming nagpapasalamat. Sa aming gagawin sa araw na ito, Lord, tinataas namin sa iyo. Naway, Lord, makapaglingkod kami ng maayos. Makapagtrabaho kami ng maayos. Sa mga estudyante, makapag-aral sila ng maayos. Salamat, Ama. Sa iyo po ang papuri at pasasalamat. Itong aming dalangin sa pangalan mo, Jesus. Amen. God bless us all.